Mga kaibigan, handa na ba kayo sa isang kwentong magpapakilabot sa inyong gabi? Sa episode na ito ng Creepy Pinoy Stories, matutunghayan natin ang kakaibang karanasan ni Samuel sa kanilang lumang bahay sa Quezon City. Sa bawat kaluskos at malamig na hangin mula sa pantry, tila may nilalang na nagtatago sa dilim. Ano nga ba ang lihim na bumabalot sa bahay na ito? Samahan niyo ako at tuklasin natin ang misteryong nagdulot ng takot at pag-asa kay Samuel. Magandang araw po sa inyo mga tagapakinig ng kwentong kababalaghan. Ako po si Samuel at nais ko pong ibahagi sa inyo ang isang kakaibang karanasan mula sa aking kabataan. Nakatira kami sa isang lumang bahay sa Quezon City. Lumipat kami dito nang malipat ng trabaho ang papa ko, si Papa Dante. Ang bahay na ito ay puno ng mga antigong kasangkapan at mga lumang larawan sa dingding. Kasama ko sa bahay ang aking mga magulang, sina Mama Josie at Papa Dante. Bata pa lang ako, naramdaman ko na ang kakaibang kapaligiran ng bahay na ito na may mga lihim na nakabaon sa bawat sulok. Bawat gabi habang nasa kama na ako at sinusubukang matulog, naririnig ko ang mga kaluskos mula sa pantry. May kung anong gumagalaw sa dilim na parang may buhay ang mga anino sa loob. Samuel, huwag kang matakot, sabi ni Mama Josie habang hinahaplos ang aking buhok. Matagal na yang nandyan mula pa noong lumipat tayo dito. Wala yang gagawin sa'yo. Minsan sinubukan kong silipin ang pantry, ngunit agad akong umatras nang maramdaman ko ang malamig na hangin na lumabas mula rito. May kakaibang pakiramdam na may nakatingin sa akin mula sa loob. Kahit anong paliwanag ni Mama, hindi ko maiwasan ang takot. Palagi akong umiwas sa pantry at ang mga tunog na iyon ay naging bahagi ng aking kabataan na nag-iwan ng matinding marka sa aking isipan. Lumipas ang mga taon at pumanaw na sina Mama Josie at Papa Dante. Bumalik ako sa bahay upang ayusin ang mga gamit. Ang bahay ay lalo pang lumang-luma. May mga agyo sa kisame at mga sirang bahagi ng dingding. Muli kong narinig ang mga kaluskos na dati kong kinatatakutan. Habang inaayos ko ang mga gamit, napansin ko ang isang lumang larawan na hindi ko pa nakikita dati. Nakatago ito sa ilalim ng mga lumang damit. Ang larawan ay may isang batang lalaki na may kasamang aso, parehong nakatingin diretso sa kamera. Pinilit kong huwag pansinin ang mga ito, ngunit tila mas lumalakas ang mga kaluskos tuwing gabi. Hindi ako makatulog ng maayos at ang takot na aking inakalay nakalimutan na ay muling bumalik at tila hindi kailanman umalis. Isang gabi, nagising ako sa malalakas na kaluskos. Bumaba ako upang tingnan kung ano ang nangyayari. Ang pinto ng pantry ay bukas at may mga marka ng kalmot sa paligid nito. Habang papalapit ako, naramdaman ko ang malamig na simoy na bumabalot sa akin. May mga bulong na nagmumula sa loob, mga salitang hindi ko maintindihan. Nang ako'y lumapit, lumalim ang dilim sa paligid. Nakita ko ang mga lumang laruan na nakakalat sa sahig. Hindi ko maalala na iniwan ko ang mga ito doon. Nakatakas ang nilalang mula sa kanyang taguan. Hinanap ko ang buong bahay, ngunit wala akong natagpuan. Sino ka? Anong kailangan mo? Sigaw ko habang nag-iikot sa sala. Ang boses ko ay nag-echo sa mga pader na parang may sumasagot mula sa kabila. May malamig na hangin na dumaan sa likod ko at naramdaman ko ang bigat ng isang presensya. Hindi ko maiwasang mapatingin sa paligid, naghahanap ng kahit anong palatandaan ng nilalang. May nakita akong anino sa sulok ng sala. Bigla na lang sumara ang pinto ng pantry mag-isa na ikinagulat ko at nagpatindi ng aking takot. Tumakbo ako pabalik sa aking kwarto, nagtatago sa ilalim ng kumot na parang bata muli. Ang puso ko ay kumakabog ng malakas. Kinabukasan, umuwi ako mula sa trabaho at muling narinig ang kaluskos at kalabog mula sa pantry. Ang bahay ay mas malamig kaysa dati.
Tinanggal ko ang harang at binuksan ang pinto ng pantry. Ano ka ba talaga? Tanong ko na may halong takot at galit. Lumabas ka na. Nakita ko ang isang aso na sa unay normal ngunit bigla na lang naglaho at nagpakita bilang isang multo. Ang mga mata nito ay nag-aapoy sa dilim. Anong kailangan mo sa akin? Tanong ko habang ang multong aso ay tumitig sa akin. Bigla kong naalala ang mga kwento tungkol sa dating may-ari ng bahay na may alagang aso. Tumayo ako ng matuwid at nagpasya na hindi na ako matatakot. Kung kailangan mo ng tulong, nandito ako, sabi ko. Hindi na ako natakot at nakipagkaibigan sa multong aso. Kalaunan, pinangalanan ko siyang Angelo. Naging mas maliwanag ang bahay na parang nabawasan ang bigat ng mga lihim nito. Naging mapayapa ang pagsasama namin ni Angelo. Malayang naglilibot siya sa bahay at nagbibigay ng karamay sa akin. Ang mga gabi ay hindi na puno ng takot, kundi ng pakiramdam ng pagkakaroon ng kasama. Angelo, ikaw ba ang alaga ng dating may-ari ng bahay? Tanong ko habang naglalaro kami sa sala. Tumugon si Angelo sa paraang parang naiintindihan niya ang bawat salita ko. Ang kanyang presensya ay nagbigay sa akin ng aliw at pakiramdam ng hindi pagiging nag-iisa. Ang bahay ay parang may bagong buhay na pumasok dito. Nakasanayan ko na ang presensya ni Angelo sa bahay. Madalas kaming maglaro at magkasamang kumain sa dining area kung saan si Angelo ay naging bahagi na ng pamilya. Naging inspirasyon pa nga si Angelo sa pagsulat ko ng mga kwentong kababalaghan na ngayon ay ibinabahagi ko sa iba bilang mga alaala ng isang kaibigang hindi nakikita ngunit tunay na naramdaman. Angelo, salamat sa pagdating mo sa buhay ko, sabi ko habang hinahaplos ang kanyang malaulap na balahibo. Ang mga mata niya ay nagpapahiwatig ng pasasalamat at pagmamahal. Sa wakas natagpuan ko ang kapayapaan sa piling ng aking bagong kaibigan at ang takot na dati bumabalot sa akin ay napalitan ng pagmamahal at pagtanggap. Ang bahay ay naging tahanan muli, puno ng alaala at bagong simula. Mga kaibigan, natutunan natin na minsan ang mga bagay na kinatatakutan natin ay maaring magdala ng bagong pag-asa at pagkakaibigan. Salamat sa pakikinig. Huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe para sa mas marami pang creepy Pinoy stories. Excited na akong makita kayo sa susunod na upload. Hanggang sa muli, mag-ingat kayo sa mga anino sa dilim. Baka may bagong kaibigan na naghihintay.